Okay, isang mabilis na update sa BTC at itong update na to medyo magiging Elliott Wave Theory heavy tayo sa ngayon, Impulse Wave Theory heavy. Check natin kung saan kaya possible na ano kayang rason, possible rason bakit tayo nag-week up dito, dito sa 27442 no? 27442. So i-check natin no, yung mga na i-pinpoint natin na possible reject areas eh mga ito no, isa to na meron tayo actually some sort of importanteng level dito na pwede natin masabi na kapag na-break natin eh bullish at kapag hindi tayo naka-break at na-reject tayo eh actually bearish. Okay? Sa ngayon, makikita natin nag-wick up lang tayo pero nag-close below tayo Nag-close below tayo. So, sa ngayon medyo hindi pa magandang sign for the bulls to, no? Sa daily to no, sa daily. Pero pag titingnan natin sa 4 hours, nag-break tayo actually, then bumagsak lang ulit. So, medyo may binibigay na sign ang BTC sa ngayon, no? So, titignan natin yan kung anong meron dyan. So, sa ngayon, hindi pa exactly bullish to, hindi pa exactly bullish. Pero tayong pinag-usapan dito na may possibility 5 waves na to, na some sort of ending diagonal or pwedeng sabihin natin triangle wave na correction, pero hindi natin masasabi, or baka C wave siya, no? Na ending diagonal nga, yun. So, kakalabasan, may possibility na itong rising wedge natin baka hindi ganito ang rising wedge na or yung triangle wave na ginagawa natin or yung ending diagonal na ginagawa natin. So aalisin ko muna tong fibs natin, palitan natin tong rising wedge na to ng parallel channel. No, paano kaya pag nag-drawing tayo ng parallel channel? Tingnan natin. So may nakikita tayong ascending channels sa ngayon. Madalas kapag may ascending channel tayo, nakakagawa yan ng 5 waves sa loob. So meron tayo sa rising wedge natin na 5 waves, pero kapag gawin natin tong ascending channel, mapapansin natin hindi pa to actually 5 waves, no? Makikita natin dito, meron tayong 1 2 3 nung nakalapag dito kanina yung yung or more like nakalapag dito ang 4 tsaka 5 natin, pero mapapansin natin hindi siya exactly sagad dito or sagad dito. Okay? Which means nag-i-indicate to na may possibility na dito pa ang 4th wave at dito pa ang 5th wave of some sort. So may may imbis na impulsive theory, dapat pala ang ginagamit ko dito yung triangle wave na ABCDE, pero almost pares lang naman yan. Sige na, palitan na nga natin. So ito yan para lang maging technically correct tayo. ganyan, no? Madalas kapag nakakagawa tayo ng 5 waves na ganito sa loob ng ascending channel, or pwede ring rising wedge, since hindi exactly nag-rising wedge ang price action natin, at actually pinag-uusapan natin to sa last 2 videos ko. So before neto, no, yung last video bago to, actually pinag-uusapan natin na ang 5th wave may possibility umangat pa ng higher targets. Okay? At meron din ako na pag-usapan dito bago natin i-end yung video, no, na tignan natin trade, no, breakout trade, retest, pwede kayo mag-long naman dito. Kasi kapag nakalabas tayo dito with high volume, so may sinasabi ako dito na kapag nakalabas tayo dito with high volume, no? Kaso hindi yun yung hinahanap ko Teka lang, tingnan muna natin Nakalabas tayo with decently high volume, no? Ang problema lang dito, medyo malakas yung push to the downside nito, So yung longs na meron kayo dito, sabihin natin, masasabi ko decent pa, pero kailangan nyo bantayan to, bantayan tong gantong klaseng pattern, no? Teka, makikita ba natin yung bear swing failure dito na pinag-usapan ko kahapon? So, hindi ko na makita dito, no? Pero napag-usapan ko dito na in case na mag-higher targets tayo dito, meron tayong potential bear swing failure pa dito na isa pa. Dito, no? Na isa pa. Mapapansin nyo kung nasaan tayo, nag-breakdown pabalik, nagre-retest, at medyo nagpo-push na naman tayo
sa resistance. Makikita natin, zoom in ko na maayos ha. Ito mapapansin nyo to, na nag-wick up tayo dito. Nakaroon tayo ng reaction na maliit, tapos ito mukhang push up na naman papunta dito sa some sort of resistance na to. Okay? Madalas kapag nakakita tayo ng ganito na medyo hindi na naman tayo maka-break out after ng malalakas na move na to, no? Malalakas na move na to. Tapos biglang malaking red candle na ganito. Pag titignan natin yan sa daily, yan, meron tong potential completion of bear swing failure dito. Okay? May potential potential. At yung last video natin na kahapon lang, na pag-usapan natin, no? Pwede tayong maka-expect ng wick up or maka-expect ng final move, lalo na kapag meron tayong malaking volume, at yung volume na yun, kapag nag-reject tayo, may high probability na malakas ang push down. Okay? So, nakakita tayo ng malaking wick dito sa taas, at may probability dito na baka tumuloy-tuloy ito. So ito ine-expect ko baka ano to, no? Baka some sort of free test to sa ano natin, sa liquidity area natin bago tayo mag-dump. Okay? So next ang kailangan natin pag-usapan, yung nakalimutan ko, yung pinag-usapan natin pala yung A, B, C, D, E dito, no? Ganito. So meron tayong A, B, C, D, E dito. Madalas kapag nagkakaroon tayo ng ganito, ng completion, nagre-reverse yan sa kung anong type of trend na ginagawa. So ito medyo may pagka-uptrend, no? At after natin ma-reach ang E, lalo na kapag nasa ascending channel tayo, nagre-reverse madalas yan. So kung titignan niyo yung candles natin, medyo malaki to, no? Malaki tong red candle na to. Actually sa 1 hour yata to, mas malaki. Yan. Mapapansin natin engulfing candle to sa 1 hour. Okay? Masyado malaki tong candle na to. Masasabi natin meron tayong decent na high volume na red candle din. Pero meron din tayo dito, no? Pero yung sinasabi ko, yung kapag nag-reject tayo into resistance with high volume, mas pataas ang probability na malaki ang ibabagsak niya kapag nag-reject tayo. So malaki nga yung binabagsak niya, no? Malaki nga yung binabagsak. So pwede tayo maka-expect dito sa mga area to, baka may hirapan na ang BTC para mag-break, no? Di natin masasabi, baka hindi pa tapos to, pero since hindi na rising wedge to, no? Hindi na rising wedge, more like ascending channel na to, na may potential completion, tumataas yung probability na tapos na talaga to. Okay? Tumataas lang yung probability, pero wala tayong guarantees dyan. Okay? So bakit kaya tayo dito nagre-reject? Okay? So kukombahan natin yung ng mga other techniques. So meron tayong nakikitang bearish dito sa ascending channel na madalas kapag nag-aaron tayo ng ganito, some sort of recovery bago sa bearish move, or some sort of correction bago sa malaking move. So for example, no, meron tayong ganito, no? Ito mga example, basic lang na parang may some sort of descending channel tayo dito, some sort of descending channel, at nagbe-break to the upside. So kapag descending, madalas nagbe-break to the upside, at makakabilang tayo ng 5 waves dito. So meron tayong push to the upside, ending structure na possible fifth wave na ganito, no? Meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 dito. So ang start natin most likely dito. So meron tayong A, or like 1, 2, 3, 4, 5. No? After ng 5 waves na possible. So ang tawag dito sa mga ganito, iba pa to sa iba pa to dito, kasi kapag meron tayong starting point, kasi dapat ang itsura niyan parang ganito, no? Dapat parang ganyan ang itsura niyan. Para masabi natin na type of correction to. 1, 2, 3, 4, 5. Kaso ang start natin dito, no? Ibig sabihin hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng iwan to as some sort of random pump, no? Ibig sabihin meron yan being of some sort. So etong move na to, ang tinatawag dito most likely sa nakikita ko some sort of ending diagonal. Ending diagonal, at pwedeng ito ang C wave. So may possibility ng gano'n, o kaya baka
Ganito ang bilang yan, no, na meron tayo 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan, kaso parang malabo, no. Pwede ba lang? Teka lang, check ko lang ha. So meron tayong potential na move dito at corrective move dito. So pag may corrective move tayo dito, dapat meron tayong some sort of A, B, C. Okay? At ang C wave natin pwedeng maging ending diagonal. So wala tayong reference kung anong itsura ng ending diagonal, pero madalas ang ending diagonal, ang itsura niya para siyang mga types of rising wedge, falling wedge, expanding wedge na ganyan, expanding wedge, or yung mga ascending channel, descending channel. Okay? So dito medyo iba nga lang to, triangle wave ang tawag dito. Triangle wave Ibig sabihin, meron tayong correction dito na 5 waves. Okay? Na 5 waves Pwede rin natin masabi, no, na pwedeng magbago to ng some sort of wave, na pwede natin masabi baka ganito lang ABC niya, no? Pero almost same concept lang naman siya. A, B, C. At meron tong 5 waves sa loob na ending diagonal. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Ending diagonal na makikita natin may some sort of anong tawag dito? May some sort of falling wedge, no? Isin natin to. Yan. Falling wedge. So, ganun din yung, pares lang naman yung concept, no? Meron tayong triangle wave na 5 waves sa loob ng correction, or ABC na 3 waves with 5 waves sa letter C. Okay? Okay, gets pa ba? Nakakasunod pa ba? Medyo komplikado na ito. So, kakalabasan, meron tayong overlapping na some sort of 5 waves dito. Overlapping. No? Okay. Almost pares lang yung concept nun na meron tayong some sort of corrective move dito bago tayo mag-pump. Okay? So, dito sa right side natin, actually, alisin ko lang yan mabilis, yan. Dito sa right side natin, kaya ko lang sinasabi na hindi natin pwedeng i-omit tong part na to, kasi kapag ginawa natin 5 waves lang dito, 1, 2, 3, 4, 5 dito, saan tong part na to? Ano tong part na to? No, hindi natin alam. Ibig sabihin, mayroon tong some sort of bilang dito na hindi natin sure. Baka ABC correction to, no? Kakalabasan. So, hindi natin 100% sure kung anong klaseng move tong ginagawa ng BTC, pero nakakita tayo ng ascending channel with 5 waves sa loob. Na madalas makikita natin, meron din tong 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5 pump, no? Tingin pa tayo sa iba. Ito for example, meron din tayo dito, no? Yan. Then yan. So ito mukhang lagpas 5 waves. So dito natin makikita yung some sort of A, B, C. At meron tong rising wedge. Yan, rising wedge. At dito natin makita yung 1, 2, 3, 4, 5 now. 1, 2, 3, 4, 5 ending diagonal ang tawag dito. Ending diagonal. Ang C, 5 waves na A, B, C, D, E. Then magdadump. Okay? So isang example. Meron pa tayong isang example dito. Bearish ulit. Ascending channel naman to. Na may possibility na ganyan. Actually, ayusin natin. Yan. Yan. Meron din tayong corrective move na 5 waves dito. Pwede natin masabi, baka ganito rin yung ABC correction yan, or yung wave niyan. Some sort of A, B, C. Na magkakaroon tayo ng 5 waves na naman dito na 1, 2, 3, 4, 5 dump, or yung basic lang, kung hindi natin bibilangan ng as ABC correction, baka ganito lang talaga yan na triangle wave A, B, C, D, E. Parehas lang naman almost, no? Tapos dump, ganun pa rin. Okay? So, meron pa ba? Ito rin, pwede rin siguro dito. Kaso, ano to, no? Hindi pala pwede to, no? Kasi falling wedge to, no? Meron pa ba? Ito, no? Itong maliit na to, no? Na ganyan, maliit na to. So, may some sort of dump dito. Kaso, problema dito, no? Mabibilang ba natin to, no?
1, 2, 3, 4, 5. Pump. So makikita natin yung mga correction kasi ang itsura ng correction na to ganito, no? Meron tayong A, B, C, dump, no? So sa loob ng A hanggang B meron tayong 5 waves na some sort of correction. Ang tawag doon triangle wave, kaya tayo may tinatawag na ganito, no? Elliott triangle wave correction, type of correction to, no, na 5 waves actually. So recently ko rin lang nalaman to, no, na meron tayong 5 waves na type of correction. Pero ang point ko nga, yun, babalik tayo doon sa TA natin, no, napa-tutorial tayo na konti. Ang point ko doon, etong 5 waves na to, pwedeng mangyari yun, na may ending structure tayo na letter E dito, or 5th wave, or basically itong 1, 2, 3, 4, 5 na to, pero ascending channel, na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, pwede tayong mag-dump dito. Okay? Pwede tayo mag-dump. So, pupunta na tayo. Medyo ang haba ng ng explanation ko, no? Kasi first time kong i-point out yung A, B, C, D, E na yun, no? Para lang magets nyo kung anong meaning nito ng triangle wave na to, no? Type of correction siya, no? So, ano pa bang next? Ba't tayo dito nagre-reject dito sa anong value nito? For 27429, no, ito, no, 27429. Ba't kaya tayo dyan nagre-reject? So punta tayo ng daily actually. So sa basic na na support and resistance. So pwede tayo makakita actually dyan ng some sort of resistance. Kaya hindi ako nagbubura ng mga drawing ko. Kaso nga lang, nabura ko na yung mga drawing ko dati. Wala na yung mga dati kong drawing dito. Pero mapapansin natin, meron tayong ito, no? Meron tayong some sort of daily level dito. Meron tayong some sort of mga closes dito. Meron tayong some sort of mga closes rin dito na medyo may lagpas, mga some sort of rejection. Kung lalagyan natin ng linya to, itong part na to, yan, makikita natin etong galaw na to, laging dito yung yung some sort of middle point ng pag-trade niya, no? Middle point ng pag-trade, be-breakdown, middle point ng trade, be-breakout, tapos makikita natin meron tayong some sort of bounce hanggang sa babagsak, middle point ng trade na naman hanggang sa babagsak. Okay? May mga ganong types of resistances na mahirap mahanap, kaya hindi ko tinatanggal to madalas. Pero kung titignan natin kung nasan siya ngayon, exactly andi dito siya sa wick up na to. Okay? Kaya ayoko tinatanggal to mga to, or pwede natin masabi baka malipat tong tong channel kong to. Medyo kulang to, no? Medyo kulang. Pero alam ko meron ako dating ganitong level dito sa area to, no? Kasi makikita natin kung nasan yung mga breaks, no? Breaks, bounces, rejections, bounces, no? Mapapansin natin kung nasan yung yung parang pinaka point of control ang tawag, kung saan pinaka masasabi ko na kung bearish ba tayo or bullish ba tayo. Kapag nasa ibabaw tayo, bullish tayo. Kapag nasa ilalim tayo, bearish tayo. Ang kakalabasan, no? Parang ganun yung type of resistance na to or support na to, or basically itong level na to, no? At makikita natin, yun nga, doon tayo basically nagre-reject. Okay? So, hindi ko napakita to, no? Kasi kahapon ko lang rin nakita to, or actually, kaninang umaga lang, nakapag-trade pa ako dito, no? Naka-short pa ako dito na separate trade kalabasan. So, ang sabi ko, hindi na ako mag-short, no? Doon sa mga previous videos ko, hindi na ako mag-short or magdadagdag. Actually, hindi nga ako nagdagdag, pero nag-iba ako ng sa ibang pairing ako na gano'n, nag-short, no? So, andun pa rin yung short kong isa na USDT. Ito, ibang pairing na to, no? BTC, most likely BUSD, no? Kasi ang problema yung BUSD may magde-delist na, no? So, mukhang short term ko lang to mai-hodl in case na bumagsak tayo at magte-take profit agad ako doon para matanggal yung BUSD sa account ko.
So medyo nakakaba yun kasi gumagamit ako ng BUSD na potentially madelist, no? So kailangan ko at least maalis yun, no? As soon as possible. Pero anyway, papakita ko yung yung potential rason kung bakit dito rin tayo nagre-reject. Okay? So teka lang, meron pa ba akong nakalimutan? Wala na siguro. So meron tayong yung basic lang na 0.618 na target dito. Na pag-usapan ako, nasabi ko na ba to? Parang nasabi ko na ata to. Na hindi pa tayo nagbe-break out dito. Actually, lang tayo, nag-wick up lang tayo at nag-close below, no? Meron din tayong some sort of bear swing failure na malaking wick to, no? Malaking wick to. So, ang daming na-liquidate dyan most likely, no? At ang kakalabasan, pwede tayo magkaroon ng reaction to the downside. Hindi pa natin nakikita ang volume natin, mataas-taas to, no? Mataas-taas to na type of rejection. Okay? So, bakit kaya tayo sa 786 exactly nagre-reject? Okay? I-explain natin yan. Kasi ako hindi ko rin nakita yan, no? Hindi ko rin nakita yan na doon tayo possibly mag-reject. Kasi napakaraming pwedeng mangyari dito sa impulse wave theory na galaw na to. So, for example, meron tayo sa Binance. Ito, pupunta tayo ng Binance, ha. Meron tayo sa Binance na dito pa rin ako, no, yung chart ko, no, na nailapag ko na tong ganito klaseng chart. Alisin lang natin saglit. Alisin lang natin tong mga iba pang mga drawing natin. Okay? So, meron tayo sa Binance na may possibility na 5 waves na to. 1, 2, 3, 4, 5. At itong kakalabasan na to, baka may ABC correction tayo dito. A, B, C. Okay? Madalas kapag may C wave tayo, nakakita tayo ng some sort of volume spikes na nag-i-indicate, lalo na kapag nagre-reject, no? Kapag nagre-reject sa C wave, makaka-expect tayo ng some sort of volume spikes dyan. So, medyo meron tayong volume spike dito, no? Meron tayong volume spike. Okay? Asin natin tong volume ulit. At kung titignan natin to, kung ganito ang 5 waves natin, kasi ang Binance, no, dito, lower low to. Pero sa index, hindi lower low to. Ito ang lower low natin. So medyo nakakalito kung alin ba ang tama. So babalik lang tayo na Binance para lang mapakita yung yung other side of nakikita ng other traders, kasi may mga traders na nasa Binance, may mga traders na nasa ibang exchange na ito ang lower low, ito ang lower low. At sa Binance naman, dito ang lower low nila. So, matatandaan natin ang Binance biggest exchange sa ngayon, no? Biggest exchange. So, kung mas marami ang tumitingin sa Binance, ang itsura dapat nito ng impulse wave, meron tayong impulse 1 dito, or sabihin natin A wave. Hindi natin sure kung alin doon, pero sabihin natin, meron tayong 1 dito. Titignan natin yung correction niyan. Nasa area siya ng 382 hanggang 0.5, no? Ang minimum target madalas nito kapag dito tayo nagre-reject, papakita ko lang, ha. Impulse wave structure, ito ang wave 2, no? Wave 2, 50% of wave 1. Okay? Minimum target. So, hindi tayo actually quite nakaabot ng 0.5 dito, no? So, may possibility na hindi tama to. Pero sabihin natin, kinapos lang talaga. At actually, dapat aabot, hindi lang talaga, or kinapos na nga, yun nga, kinapos lang talaga. Pwede tayo maka-expect, after ng C wave na to, meron tayong some sort of first impulse dito. Okay? First impulse dito. Makikita natin, meron tayong some sort of dito, movement dito, ha. Meron tayong 1, 2, 3, malaki, 4, 5. Possible. So, kung lalagay natin dito, mula dito sa C wave hanggang dito, may first impulse tayo. At ito ang second impulse. Meron tayong paparating na 3, 4, 5 dito. Kung saan man to, no? Na malalaki to. Malalaki. At ang kakalabasan, ang second wave, titignan natin, ang C wave hanggang 1, 786. Ano ang rule sa second wave? 50, 618, 786 of wave 1. Okay? 786, makikita nyo itong 786, ha. Naka to, or ibig sabihin, either 50, 618, 786, or
882, which is ito yung 88, no? Yung 0.88 na maximum target na sinasabi ko. At nagre-reject siya sa 786. So may probability na itong move up na to, second wave, second wave, bago tayo magkaroon ng push down. Medyo komplikado na ba to? Medyo naiisip ko baka komplikado na nga to, no? Pero binibigay ko yung reasoning natin kung bakit tayo nagkakaroon ng rejection dito according sa impulse wave theory. Okay? 786, pasok siya doon. So may possibility na second wave to. Lalo na kapag hindi tayo nagko-close above ng golden pocket. Okay? Hindi tayo nagko-close above, So tignan natin, meron pa ba tayo isa pang rason kung bakit doon tayo nagre-reject? Balik tayo na index. Meron na tayo doon sa Binance scenario kung ito ang lower low, no? Kung ito ang lower low, magulo na. Buburay lang natin saglit, no? Alisin lang natin to. Kung ito ang lower low at ito ang third wave, tignan natin sa volume, double check lang natin. Mukha namang ito ang third wave kasi ito ang pinakamataas sa volume. Okay, ibig sabihin meron tayong 3, 4, 5 possibility. Okay, may chance yun, no? So tapos itong Binance scenario, punta tayo do sa index scenario. Yung index scenario natin, yung lower low to. At ang kalabasan third wave pa lang to at hindi natin sure kung ito ba ang fifth wave or may paparating pang. So ito ang number 3, no? Hindi natin alam kung ito ba ang number 4. Hindi natin alam kung ito ba ang number 4. Hindi natin alam kung ito rin ba ang number 5. Okay? Hindi natin sure kasi ang daming yung iba't ibang exchange magkakaiba yung itsura. So medyo kakaiba rin or mabibigyan tayo ng maraming probabilities na kakalabasan na iba't ibang ang data na binibigay sa atin. Okay? So bakit kaya dito? Kung dito ang third wave natin at sabihin natin some sort of corrective structure to na running flat correction, eto dapat ang target lang nito or dito sa mga area nito or ang close below ang closest nito dapat nasa 382 lang kung ganito ang wave count. 1, 2, 3, 4. Okay? Then may 5 pa yan. Kapag ganito, dapat ang closest nito 382. Titignan natin ang wave 4. Wave 4 is equal to 14.6, 236, or 382 of wave 3. Okay? Wave 3. Ibig sabihin, fib retracement ng wave 3. So, mula sa number 2 hanggang sa number 3. Yan. Nasaan tayo ngayon? Below tayo ng 382. Below ng 382. Okay? Paano kaya? Meron pa ba tayo pwedeng i-check dito? So 382 kalabasan, no? Meron pa ba tayong pwedeng i-check pang other type of wave count? Sabihin natin dito ang fifth wave. Silip lang natin. So 1, 2, 3. Kaso kapag 4, 5 to, 4, 5. So check lang natin. Sabihin natin tapos na tong wave count na to. Okay? At ang kakalabasan, meron tayong first wave dito at etong paparating na push up na to, may second wave tayo dito. Titingnan natin na mabilis. 382, kaso dapat minimum of 0.5. Kasi ang second wave minimum of 50%, no, 0.5. Hindi pa siya quite nakaka-reach doon, no. So may possibility na may i-push up pa to. May mapapansin din natin meron tayong A, B, C na possible na move dito, no. So pwede pa palang mag-push up to, no. Okay. Okay, kung in case na ganun, pwede pa tayo mag-push up kung ganito ang 5 waves, no. So kahit ako medyo nalilito rin ako dito kasi ang dami nating data, no. So ano pa ba? Paano kaya kung ang wave, ito pala, nakita ko na. Okay, so ito pala yung gusto kong ipakita, no. So meron tayong 1, 2. Paano kaya kapag dito ang 3 at ito ang 4? Then meron tayong 5 na ganyan. So tatanong kayo, ba't ganito yung wave, yung impulse wave mo na parang kakaiba?
Actually, pwedeng tumama to. Pwedeng tama to. Kasi makikita natin sa wave 3, no? Dapat meron tayong 5 waves. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Pwede tayong magkaroon ng gantong klaseng wave count sa loob ng number 3. Okay? Kung titignan natin to sa volume, pasok pa rin to. Third wave, highest volume. Fifth wave, nagkakaroon tayo ng pahinang volume. Pahinang volume, ha? At ang kaalabasan, itong some sort of push up na to, fourth wave na ABC. Okay? Or sabihin natin yung kung matatandaan nyo, no, yung dinrawing natin kanina or yung around start ng video, meron tayong parallel channel dito na meron tayong ABCDE. ABCDE. Or dito ba yung D yan? Parang ganyan. Ibig sabihin, pwedeng maging ending diagonal lang C wave to para sa A, B, C. Okay? So, baka naguguluhan na kayo. Alam ko, medyo naguguluhan na kayo, no? Nakaka-feel na ako naguguluhan na kayo. Pero gusto ko kasi mapakita sa inyo kung ano yung mga potential na movements ng BTC, no? According sa impulse wave theory. Kasi medyo magulo tong klaseng move. Ito, masyadong choppy to, no? Masyadong choppy to. Okay? So, hinahanap natin yung maraming probabilities. Okay? So, kapag ganito, dapat ang fourth wave natin, titignan natin, ha? 382 ang target. So, actually, nag 0.5 pa siya, pero pag titignan natin yan sa daily, makikita natin, ang 382, andi dito, no? Hindi siya actually nagbe-break out. No? Hindi siya actually nagbe-break out. So, anong rule sa wave 4? 382 of wave 3. Okay? At doon din natin mapapansin kung ikukunin natin ang wave 5, pare-pares to ng target. So, for example, wave 5, titignan natin, ha? Anong sabi dito? Inverse 1236, 1618 of wave 4. So, basically, dito sa number 3 hanggang wave 4. Anong target? Etong area to. So, tatandaan nyo, 24,260 hanggang 24,350, no? Diyan sa mga area yan. Paano kapag ibang klaseng wave count? Meron tayong wave count na ganito teka, paano ka ba yun? So, ito yung 3, 4 mula dito hanggang dito. Yan. Mapapansin nyo, above lang siya. At andi dito yung 1236, no? Andi dito. So, andi dito yung kanina, yung 24,350, no? Banda dito. Meron tayong some sort of box dito na inaabangan na lower low. Okay? Lower low, ha? So, ano pa yung isa? Meron pang isa eh. Wave 5 inverse equal to wave 1 or 618 of wave 1 plus 3. So, wave 1 plus 3. So, in case na meron tayong wave 1 dito, wave 2, wave 3, 1 plus 3, gagamit tayo ng trend fib extension mula dito sa, meron tayong wave 1 dito hanggang plus number 3, no? So, dito, papunta dito, 618 target. Nasaan ang target? Andi dito rin. So, marami na tayong confluence. Meron tayong 24,350, meron tayong 24,400, meron tayong 24,500. So, nasa box na to kung alin man dito, kung saan banda dito yung fifth wave. Okay? Meron tayong mga targets, ha? So, actually, tignan natin kung pwede ba dito. Pwede ba dito? Meron ba siyang 0.5? Wala naman siyang sinabing 0.5, no? Well, actually, hindi na ata valid to, no? Pero pwede pa tayo dito sa mga area to. Kaso parang hindi, no? So, marami-rami tayong marami-rami tayong TA na medyo nakakalito. Pero ito na yung summary. So, siguro lalagay ko nila sa comment section or sa anong tawag dito, sa
description kung alin ng kung saan kayo pwede mag-skip ng ng timestamp sa video na to. Ang summary natin dito, meron tayong potential move na double top dito. So ito yung isa sa mga move nito, no? Double top. Meron tayong matinding resistance dito, Meron tayong marami tayong types of TA dito na nagsasabi etong push up na to some sort of ending structure ng some sort of correction, at highly likely na babagsak tayo para sa targets of around 24,350 hanggang 24,500, no? Ay ang masasabi ko minimum wave, no? At meron din tayong some sort of liquidity area dito na kapag nag-push down, accepted back, pwede tayo mag-pump na malakas doon kakalabasan. Okay? So ay ang pinaka-summary, no, ng napakahabang napakahabang TA natin na medyo nakakalito. Actually, sobrang nakakalito siguro yun para sa inyo. At baka din na kayo nakasunod. So ito na lang yung summary, no, yung itong sinabi ko kanina lang, na highly likely na mayroon pa tayong move to the downside after natin nagawa tong high na to. Okay? So ay lang yung gusto ko i-point out, no, at meron pa ba tayong pwede mapag-usapan? DXY. Lakas pa rin ang DXY, hindi ba lang masyado pinagbago since kahapon. Ang BTC natin, medyo masyadong maraming wick sa itaas, no? Hindi masyadong nagbibigay ng sign na ganon kalakas ang galaw ng BTC. Pero yung rejection natin kasi, no, yung rejection natin dito sa mga area to hindi ganun kaganda with high volume kasi, no. Kapag makakita tayo ng high volume rejection na ganito, nagpapakita ng strength ang bears dyan. Okay, nagpapakita ng strength, or more like ang bulls nagpapakita ng weakness kakalabasan. So interchangeable lang naman yun, no. So ilang siguro update natin. Masasabi ko, kung may short kayo dito, congrats, no, kasi highly likely na pwede pang bumagsak to dito sa mga area ng 24,300 hanggang 24,500, masasabi ko, no. Hindi guaranteed yun, hindi rin guaranteed yung mga TA natin, no. Lahat yun probabilities. Kung gusto mag-pump ng BTC, talagang ipoprove tayo as wrong ng BTC, no. Lalo na't meron din tayong bullish move dito na potential na mangyari, na meron tayong ABC na ganyan, then magpapump na to. At lang to, nagka-carve lang ng some sort of bullish, ang tawag dito, bullish bottoming pattern siguro. Di lang natin makita sa ngayon. Ang pinaka-bullish bottoming pattern lang na nakikita natin ay yung bullish divergence na ganito. Which is hindi pa, yun lang yung pinaka, meron tayong bullish divergence. Pakita natin saglit. Alisin natin tong, actually, alisin na natin tong stochastic RSI natin kasi napag-usapan na natin to. Iyan. Tapos palakin natin tong RSI. Okay, meron tayong bullish divergence of some sort. Yan, bullish divergence. Ito pa pala, nakalimutan ko to, no. Meron tayo actually hidden bearish divergence dito. Okay. Daily to, no, daily. Hidden bearish divergence. Madalas kapag meron tong ganito, may kasunod tong move to the downside pa. Okay? Pero hindi na siya yung tipong reversal of some sort, no? Continuation pattern lang siya kakalabasan. So, nagbe-make sense yung mga ganitong klaseng ganitong klaseng ABC continuation pattern, or like continuation to the downside. Kasi meron din tayo nakikitang hidden bullish divergence. So, i-google nyo anong pinagkaiba ng hidden divergence sa normal divergence, no? Kasi kapag normal divergence, meron tayong higher high, pero meron tayong lower high sa RSI. Ibig sabihin, humihina na yung bullish pressure. Tapos ito, puro FOMO in na lang itong inakalabasan. Okay, so ayun lang siguro update natin. Interesting na nakita tayo ng potential hidden bullish divergence. At ang kakalabasan,
may chance pang bumagsak talaga. So ayun siguro update natin. Pasensya na ako, puro bearish tayo, no? Kasi wala talaga tayong makitang bullishness, no? Maliban lang dun sa nasa support tayo. Ito, ayun lang yung basic, no? Nasa support tayo, basic na basic. At meron tayong bullish divergence, pero at the same time, nagkakaroon tayo ng hidden bearish, no? Masasabi ko magiging bullish tayo dito pa tayo magiging bullish na matindi. So hindi ako perma-bear, no? Most likely gusto ko rin maging bullish. At ito pa yung nakikita kong malaking sign of bullishness, no? Actually, meron pa palang ispang pag-uusapan ng mabilis lang, no? Psychology sa trading, Japet. Actually, hindi ko kabisado 'yan. Pero kung sa logic lang, no, for example lang DXY, umaangat. May isang rason kung bakit umaangat ng DXY, no? Ibig sabihin natatakot ang mga tao sa riskier assets. Isang psychology ng pag-pump ng DXY at isang psychology ng medyo mahinang push to, no, or mahinang push itong recent pump na to, no. Ang psychology dyan kasi either natatakot pumasok ang mga tao dahil sa paparating na rate hikes, ganon. Yung psychology, maraming pwedeng pagkunan yan na pwedeng na-excite ang mga tao sa news, magpa-pump. Impulse wave theory, ganon din yon. Kaya sinasabing impulse wave, ang psychology behind doon, kapag nagkakaroon ng impulse, nagkakaroon ng FOMO. So, meron din tayong emotional trading dito na kaya tayo nagpo-push up ng bigla-bigla, nagpaparabolic na paganyan. Kasi nakikita na naiiwan sila, hindi sila nakapasok dito, at dito pa sila makakapasok. Late silang makakapasok, kakabahan na baka hindi na makaabot ng pump or baka dito sa top sila mismo papasok, tapos biglang madadampan lang pala. Ganun ang psychology ng trading, no? Kakalabasan. Ganun din naman sa pag bearish na masyado ng takot or ayaw na pumasok dito sa dump na to, or sabihin natin baka magdadump pa to, no? Mawawalan ng pag-asa ang mga tao, loss of hope, kakalabasan, parang walang kwenta yung BTC or walang value yung BTC para sa kanila kasi ang laki ng natalo nilang pera. Most likely dun makakaramdam ng despair, depression dito sa mga area to, lalo dito sa mga sa mga mararaming news dito, no, sa FTX na nag-crash, sa Terra Luna na nag-crash. Kung meron silang pera doon, makakaramdam sila ng takot, at doon yung psychology in trading na ayaw nilang pumasok, or pwedeng ang mga whales din, for example, no. Iba ang psychology ng whales sa retail. Sa retail, okay lang na maglapag ng pera kasi ang type of accumulation na ganoon yung hindi sila takot mawalan ng pera, na pwede lang nilang ilapag at okay lang kung ano mangyari doon, kakalabasan. Sa mga whales naman, syempre mas malaki ang hawak nila, mas influential ang buys at sells nila, kasi kapag ang whales nag-buy, malalaking pump yun. Kapag ang whales nag-sell, malalaking dump yun, no? So mas maingat sila, at kakalabasan, mas sturdy sila sa mas matibay ang mental health nila sa types of gantong pagbagsak or sa gantong pagpump, no. Actually, di pa natin nakikitang nag-accumulate ang whales sa on-chain metrics. Puro sideways lang ang whales, no. So pwedeng ang emosyon ng whales ngayon naboboring, o kaya parang may hinihintay, no. Either may hinihintay lang, or baka meron silang naghihintay sila ng confirmation para mawala yung doubt nila na parang hindi pa bull market. Actually, baka bull market na talaga. Naghihintay lang sila ng confirmation, parang ganong example, no. So ganun sa tingin ko, logically, ang psychology na ganun, parang ganun nga lang yung naiisip ko, no. True logic lang, pero hindi ko masasabi na alam ko talaga yung psychology behind trading, no. So ay lang siguro ang masasabi ko tungkol doon. So ay lang siguro, ingat sa trades, GG's boys.